Talagang siksikan, yung iba wala ng privacy. Sana pag yung isang mahirap na pasyente nagkasakit, pumunta rito, wala siyang babayaran kahit 5 duling. Doc, ilang patient ho ba na po-process ninyo kada araw? Meron po kami 80 plus na po. Uy, Naghanap po kami ng mga spaces sa taas para maiakit po yung 14 patients. puno pala, no? Yes po. Pero lahat po sila na bibigyan ng treatment. Opo. Talagang siksikan, yung iba wala ng privacy. So paano pag tinitreat sila, nagkakalamanan kung ano mga sakit? Unang-una po, interviewin ko muna sila ng mga doktor namin. Tapos, kung meron po mga papagawang laboratory, x-ray, gagawin po muna doon. We are given 6 hours para mag-disposition. On the average po, less than 1 hour po, may disposition na po yun. Either admit, transfer. Ilan po yung mga pasyente na na-admit at any given day? Like for example, today po, ang admitted po dun sa 80, 30 plus po. Yung 50 plus, wino-work up pa po para magkaroon ng idea kung ano po yung magiging disposition. Ang totoo po, yung mga iba, ayaw po talaga nilang umalis. Maghihintay po talaga sila dito kasi gusto po nila dito sa ospital namin. Dapat siguro magkaroon kayo ng budget para another building for the emergency. Meron po kaming extension. Pakita ko po sa inyo Sige when po. we do. O, kumusta naman ang sweldo nyo? Okay. Overtime. May mga nababayaran po ng overtime. Yung heya nyo, nabigay na. Nabigay po. Okay, sige. So ano ibig sabihin po pag orange alert? 28 ho pataas ang ano namin. Ang virtual ho namin so far ngayon, nasa 28. Tapos ang ER patients po namin, nasa 53. All in all ho, pag pinagsama natin yung admission at saka yung atin pong consultation, nasa 81 patient po kami. So ilan lang po dapat? May consider na regular lang. O mga ER patients lang ho supposed to be. Kaya lang din natin makontrol sa dami ho ng pasyente. So Ngayon po, paano po kung halimbawa puno na yung mga rooms, mga beds sa taas, tapos tuloy-tuloy yung ER patients na kailan ma-admit? Ano nangyari po sa kanila? minsan po, in-encourage namin sila na i-transfer. Kaya lang sa dami ho ng pasyente, mas prepared ho nila rito mag-stay ho sa amin. Minsan naghihintay po sila ng 2 days, yun naman ho. So paano po yung mga pagkain nila? Ay, meron naman ho sila. Once admitted po, binibigyan Yung po mga ng secretary namin. So may mga araw na yung mga pasyente rito nag-stay dito sa ER habang nag-antay ng room. Opo. Meron po sila. Pag minsan po gumagawa po kami ng paraan para kahit sa hallway po mailagay sila. Hallway? Opo. Kulang talaga sa budget. Meron po kami dito ER pharmacy. So 24/7 po yan. Para saan po itong cashier? Meron po kasing processing po ng mga ibang workup, lalo po dun sa mga patients na hindi naman po indigent. So sino nag-identify kung indigent o Ay, hindi? sa, Social worker. social worker. So may social worker. So pag na-identify, hindi sila qualified, kailan magbayad? Yes. Pero may PhilHealth naman tayo. Kasi po, pagka may mga items po na hindi covered po ng PhilHealth, Ano po halimbawa? kasi may requirement po na admission ng 24 hours. Kaya nga po naisip namin yung virtual. Kasi may mga patients po na pag hindi po admitted, hindi po yun nako-cover. Iba po yung sa outpatient. Teka muna, they have to be admitted for them to be covered by PhilHealth. Yes po. So kahit na kailangan talaga nila magamot, just because hindi sila ma-admit, then they have to shell out money. May ganun po patients. At hindi babayaran ng PhilHealth. Hindi po. Hindi pwede. So PhilHealth may problema. Wala kayong problema dito yung PhilHealth. Tapos dito po, meron po kaming building na ginagawa ngayon. Mamaya makikita niyo po yung sa outside. Dito po yung connection to the extension to the emergency room. Okay. So dito po, may malaking area po dyan na pag natapos na po yung building, dito na po ililipat yung mga virtual patients from the ER para malibre na po yung front na main ER namin. Ano po yung kailangan nyo sa pamalan? Kasi yung budget season na po by October. Yes po. Ano po yung sa tingin nyo kailangan na tulong nyo sa gobyerno natin? Yung building po kasi, ang budget po na naibigay lang po sa amin is yung pinaka-shell lang po ng building. So yung equipping po of every floor. Yun ang kailangan? Yes po. Nakatanggap po kayo ng mga apes dito from Opo. DOH?
Yes po. Okay naman po yun, nakatulong. Nakakatulong po yun. Kaya lang po, dapat services rendered po. And then, parang nililista po namin as quantified free service. Ano po yung mga kagamitan ng kailangan nyo dito? Doon po sa operating room, yung anesthesia machine, yung mga basic po sa operating room. Tapos, Wala kayong budget para doon na binigyan ng gobyerno. wala pa po. Tapos po yung operating room table. Table. Oo. Tapos ngayon, meron po kaming inaano na yung, ewan ko narinig nyo na po yung robotic surgery. Yeah, Oo, yeah. yun, isa rin po Wala doon. pa kayo noon. Wala pa po. Pero yung budget nyo po nanggagaling sa DOH. Apo. Nandito po yung admitting, PhilHealth, tapos ito yung billing, may cashier din po. Saan po yung PhilHealth? Dito po. Pwede natin makausap taga PhilHealth. Hello, may tanong lang po kasi may sinasabi kanina si ma'am, may mga items na hindi rin kinocover ng PhilHealth. Kaya napipilitan yung mga indigent natin mga pasyente na magbayad. Dapat, nung last hearing namin, covered na lahat ng PhilHealth. So kung halimbawa, si Juan, tricycle driver lang at isang kahig isang tuka, nagkasakit, napunta rito, dapat po full coverage. Meron tayong DSWD, meron tayong malasakit, meron tayong PhilHealth. Sana, pag yung isang mahirap na pasyente, sabi ko kanina, example, tricycle driver, isang kahig isang tuka, nagkasakit, pumunta rito, wala siyang babayaran, kahit singkunduling. Pagka po, sir, hindi po yun nako-cover ni PhilHealth po lahat po. Yung may excess po, inilalapit po namin sila sa malasakit. And then, nako-cover po lahat yun ni malasakit. Ano po yung mga hindi kinocover halimbawa ng PhilHealth? Nasa package po kasi nila yun eh. Kung ano lang po yung case rate na ibinigay po ng doctor sa kanila final diagnosis, then titingnan po namin sila dun sa kino-cover po ng PhilHealth. And then that's the time. Kung mag-e-excess po yun, kung humaba po yung length of stay niya, magkakaroon po ng excess, dun lang po sila lalapit na. Pag nagkaroon ng excess, then ilalapit sa DSWD. Po. And then, kung hindi, ilalapit sa malasakit. Mhm. And then, ang ending, walang babayaran siya. Wala po. Okay, yun ang good news. Sir, ito po yung aming chapel. Katabi niya po yung sinasabi ko pong 7-story building. Yung nakita po nating connection, yung sa basement po yun, emergency room extension. Tapos ito po magiging labor room, delivery room, neonatal ICU. Second floor po, operating rooms. Aha. Third floor, ICU. Fourth floor, puro yung mga na-stroke po, Okay, neuroscience. kailan po yung projected na completion nito? Based on our last infracom, January 2026 po matatapos yung buong shell ng building. Pero yung mga equipment, yung equipping of each floor, hindi pa po, wala pa pong pondo yon. pero hinahanapan nyo na po ng pondo, Yes nagbibigyan na po. po kayo ng... Sana po makatulungan niyo Sige po, pwede. Thank Importante po yung kalusugan ng mga mamamayan natin, pasyente. Thank you po. Ito po yung consultation room. And then yun po yung mga doctors na naka-duty. Ayan po, on duty na doktor sa apat. Ayun. Ito po yung sa registration po. Sila po yung nagre-record ng mga patients. Ito po yung mga pangalan nila. Maganda, ang kaganda nito, nakalagay yung mga pangalan ng mga empleyado para kung may nagsuplada-suplada, makuha agad may susumbong. Arta Good po yan. yan, Hindi, honestly, Arta. honestly, gusto ko yan. Magandang practice to. Transparency. Anong tawag sa machine na po ito? Linear accelerator po. Para saan po yun? May mga patients na nangangailangan ng radiation. Siya po ang nagde-deliver ng radiation. Doon sa halimbawa, yung mga nasopharyngeal cancer, radiation. So, i-shoot po yung pasyente dyan, tapos may mga contraction po, na yun lang ang i-expose yung radiation, talagang targeted. Kung ano lang yung targeted. area na gusto mong expose sa radiation, yun lang. Mas effective to. Most of our cases are breast cases eh. Ito na yung high-tech. Opo. Tapos isa pa pong service namin na we are very proud of, yung blood bank po namin. Blood. Maliban dito po sa ospital, meron din po kami natutulungan na sa iba. Anong screening pong ginagawa ninyo para ma-ensure na qualified po yung donor? First po, siniscreen po siya ng doctor, yung more certain questions po siya, ganyan. Tapos sa technical po, may hemoglobin po, may blood typing, yan po. Yung mga infectious tests, like kung may hepatitis Ayun, ba, Correct. gano'n. Yung mga HEPA, HIV, nandun po yun sa Kaya lang makapasa sila doon. So hindi pwedeng on the spot Hindi po. agad-agad makapag-donate sila. So there should be
waiting time. Yes po. Hindi pwede siyang bumalik. Pagka naman po nakapasa po siya doon, not necessary pa rin po na may tatransfer po yung blood sa ibang donors. Kasi may mga certain test pa rin po na ginagawa dun sa blood. Ilan po nagdo-donate ng dugo rito? Iba-iba po eh. Ngayon po, kanina po meron po kami $11 po. Ano to mga volunteers na nag-walk-in? Yes po. Yung iba po, mga relative ng mga patients natin. Ganyan. Essentially, Senator, pag minsan po kasi, yung blood nung donor, hindi katulad nung sa pasyente. Correct. So, kinikip namin sila as parang potential donor. Tapos, pag meron po kaming available na dugo na match po doon sa pasyente, yun po yung Correct. binibigay. Parang exchange lang ba? Correct, Para correct. magkaroon kami ng continuous source of blood. Yeah. Maliban pa po doon, meron kaming mga outside. Halimbawa, merong gusto doon nilang makipag-partner sa amin ng blood donation, mass blood donation. Pupunta po kami doon, tapos Para maggawa ng screening muna. Oo. So, hindi limited sa relatives lang. Meron kaming mga mobile blood donation project. Community-based na. Community-based. Hospital-based po. So, marami nagpa-partner po sa amin na gano'n. So malawak ang network ninyo. Yes po. Ito na po yung pinaka-main outpatient waiting area. Pero Dito ma'am, po. bakit mainit? Kasi binubuksan yung mga pintuan. Pero i-improve po namin yung air conditioning. Mainit. Opo, Sa dami ito lang po siguro. Apo. Yes. Meron pero hindi ata gumagana. Yan lang po, baka pwede natin palitan. Sige Lagyan. po. Okay po. Mainit. Apo, Senator, ito po yung recovery room. Uy, ang ganda naman. Wow. And then, ito na po yung pinaka-equipment. Tapos meron po kaming tatlong ganito, R-tanong. Kaya po namin ginawa Oh, nakalagay pa yung pangalan niya. Kaya po ginawa ito kasi yung sa mga complaints. Nung naglagay po kami ng R-tanong, na-reduce po talaga yung complaints kasi meron na kagad silang pagtatanungan. Correct. Agad-agad. So meron kami sa OPD, dun sa ER, at saka dun po sa main, katabi ng billing. Tatlo po yun. Puro mga JO po yun. Okay. Tapos ito po yung pinaka-main gym for the therapy. Yung mga, ayan o, tinutulungan maglakad. Ah, okay. Yan. Kasi magsa-cycle, tapos doon po yung inu-ultrasound. Pang pediatric po ito sa mga bata. Ito po yung sa pedia. Meron pong cushion. Dito po. Ito po yung sa Sa pedia. pedya. I'll be more than happy na bumuhos din ako ng budget ko dito. Thank you. And then, kukuha po kami ng mga listahan sa inyo kung ano yung mga kailangan yung mga equipment Okay. Okay po. na mabili. Oo. Opo. Okay Para po. makatulong po kami. Thank you, Senator, for the visit.